Kamusta na kayo everyone? Kamusta na ang ating lagay after ng bagyong uwang? Yes guys, kasalukuyan ito bumabagyo at kami ay magre-ready na para sa aming mga pantali. Tatalian namin yung bubong ng mga lalagyanan ng machine natin, baka matangay at masira. Another gastos na naman yun for sure. Kaya ang gagawin natin ay magtatali tayo ng bubong. Yung nakaraang taon din ay tinalian din natin to at syempre naman, sobrang tatag niya kahit puro kalawang na yan. Hindi yan tinatangay ng basta-basta lang. Siyempre, iniingatan din natin at ginagawa natin ang paraan para hindi siya matangay. At so guys, lahat naman ng bahay dito, halos nakikita namin, nagtatali rin sila. At the same time, nagtutulong-tulungan din sila para sa kanilang mga kani-kanilang bahay. Ganun talaga dito sa lugar namin. Kahit saan naman lugar, ganyan talaga. Kailangan mas prepare ka. Para pagdating ng sakuna, lagi ka lang chillax ka lang habang nagpe-pray. Pero kami dito, relax lang kasi alam nyo naman. Hindi ko alam kung talagang sobrang kulit lang namin kahit na may masamang panahon o talagang ganito lang kami inborn. Kasi hindi kami tinatabla ng mga problema na yan. Mga basic lang yan eh. Kaya dapat nilalaro mo lang yan. Wala namang permanente sa mundo na to. Balang araw, lahat tayo matededs din naman. Kaya dapat relax lang kayo. Huwag kayong masyado nagpapadala sa mga kung ano-ano mga negative na nangyayari. Kasi wala rin naman maitutulot. Negative na, tapos ninegativin mo pa. Talagang wala na. Kailangan iinto mo siya sa positive. So, ganun lang. At dito naman ay sinisave na namin at talagang masyado ng malakas ang ulan dito. Nababasa na rin kami. Kaya sabi ko sa kapatid ko, tapusin na natin ito ng mabilis para makauwi na tayo. Siyempre, hindi lang naman ito yung mga ayusin natin. May kanya-kanya rin tayo mga gagawin pa pagkayari nito. Kaya dapat itali na ito na mahigpit para hindi sa tangay ng hangin at hindi mabasa yung loob. Ayan, dito, nagpaparamdam na nga yung hangin at umuwi na ako rito. Pagbukas ko ng pinto, andito dalawa kong napakababait na aso. Gutom na sila for sure, kaya pinakain ko na rin sila dyan. At dito ay tinitignan ko lang yung hangin hanggang sa biglang nang gumabi. At sobrang lakas na rin talaga ng hangin dito, kaya sabi ko, uuwi na ako sa bahay namin. Pero safe na yung mga aso na yan. At dito, magluluto kami ng sopas. Siyempre, pagka may dilubyo, dapat may sopas. Pag may sopas, mawawala ang yung mga pangamba. So, ano pa ang dapat mong gawin? Magluto ka ng sopas, pagkayari, kumain na kayo. Kumain na kayo na magkakasama kasi pag meron kayong sopas, sigurado, sopas din ang bilis ng bagyo. Kumbaga, mawawala rin to nang hindi nyo namamalayan. Kaya kami, ganun lang ang nangyari. So, pasalamat na lang tayo kasi wala nang naging masyadong casualty sa ating bahay at sa ating lugar. Ewan ko lang pala sa ibang lugar. Pero hindi ko alam kung tumitibay lang talaga yung bahay namin o talagang tumitibay ang aming mga panunolig. Kaya lagi lang kaming safe. Kaya kung ako sa inyo, always pray and always ready. Sabi nga nila, mag-ingat ka para ikaw ay pag-ingatan din. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Hanggang sa susunod. Basta pag may problema, relax ka lang boy!